involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who's that, to be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is, Your Honor, yung anak, si Man saka si Pulong, pero Michael Yang. Dahil si Michael Yang, madaldal yan. Ito mga kabanat, no? Medyo siguro familiar na sa inyo itong video na ito. At ngayon, i-review natin itong sinasabi ni Jimmy Guban. Ito mga kabanat, may issue ito patungkol sa ipinagbabawal na gamot daw di umano na involvement dito yung asawa ni Vice President Sara Duterte na dinidiin ngayon sa hearing sa Senado kasi nagkaroon ng hearing sa Senado patungkol sa ipinagbabawal na gamot at yung nasawi daw sa walundag ni President Duterte sa kahaba-habaan ng pagdinig ay naaabot na dito sa shipment na yun magnetic lifter daw ni ayon kay Jimmy Guban na ang may involved dito yung si Mans Carpio. Alam naman si Mans Carpio ay yan ay isa sa mga asawa ni Vice President Sara Duterte. So panoorin natin ito o i-review natin ang video na ito. At ang gagawin natin post and play ay matagal na baka mamaya magkaroon tayo ng violation. So pakinggan natin itong sinasabi ni Jimmy Guban mga kabanat. Reaksyon nyo. Please administer the oath to Mr. Jimmy Guban. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this Tagal congressional na hindi inquiry? ginagamit. So help you Tagal na God. kasi hindi tayo naka-vlog. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. Abaw. Kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Atty. Mans Carpio? Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Mr. Honor. Guban. Skip na natin dito mga kabanat dito ba na? Statement that Colonel Asierto has personal knowledge of the importation of two magnetic lifters containing shabu and confiscated in Manila International Container Port on August 7, 2018. Your Honor, again, magandang hapon po. Sa hearing po namin sa Korte, RTC Branch 35 sa Manila, binago ko na po yung statement ko doon. Nang ngayon ko din po may lalabas kung bakit ko tinuro si Colonel Asierto para mag-disguise ako. Pero mas mabuti po na ikwento ko ng sunod-sunod para po malaman ng ating mga kalanggalang na kongresista at mga namumuno po sa bawat committee. Dahil ako po ay ngayon pong August 7 is my 6 years nung mahuli po yung magnetic lifter sa custom. September, I think, kung di po ako nagkakamali, was my 6 years when I was cited in contempt in the Senate. Kaya pag binilang ko po, halos 6 years na po akong pinahihirapan sa kulungan. Hindi ko po mailabas ng todo ang aking hinaing. Dahil sa Senado pa lang, pagkahuli namin ng magnetic lifter sa customs, pagdating ko sa Senado, tinutukan na ako ni Poncio Pilato. Yan po ang totoo. Nahuli po namin ang magnetic lifter with shabu sa Manila Container Port together with PDEA. Then kasama ko po si Colonel Pajardo, Director of the NCR PDEA. Kasama pa rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga dahil yun po sa utos din sa akin ng Director ng CIS where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Then I was also designated as the Chief OIC of the CIS Port of Manila. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223 P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. Sumunod lang po ako sa utos ng pamunuan dahil noon po ay katatapos lang natanggalin ang pinuno ng Bureau of Customs. Pinalitan
na galing sa PDEA. Baba pala nito Na ang video nito. pangalan ay si Commissioner Isidro Lapiña. During that time, Your Honor, operatiba na po ako. Organic pa akong operatiba ng Customs Intelligence and Investigation Service. That is 17 years. Marami pong inuutos sa akin, marami pong reports na nare-receive namin na still nandoon ang mga tao ng first family at pati sila ay nag-i-impluwensya. During their first few months, Your Honor, malami na pong nawawalang containers. Sa Port of Manila, sa Taguluan, MICP, missing. Even in our intelligence report, we received already about 7 to 10 containers loaded with shabu. Isa ho itong magnetic left turn na isiswing nila na hinabol namin, inayos ko because I was then chef. May aksix na ho ako sa E2M. Nakuha po namin positibo, nag-joint press release ang BOC Commissioner at DG ng PDEA sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, may tumawag sa akin, hindi ko kilala, nag-ring ang cellphone. Another ring, may kasunod na text. Nagpakilalang si Dis Mangawang. Dis Mangawang is our collector, deputy collector during that time sa Port of Manila. Legit. Nagpakilala siya kaya sinagot ko, pero hindi ho kami yan magkaibigan as an employee of the Bureau. Pero medyo mga kabanat, intelligent lang siya pero marami siyang alam, ika nga. Pero sa akin kasi hindi ako naniwala ng buo sa taong ito. Kasi sa panahon natin ngayon, lalo na malapit ang eleksyon, lalo na maraming gustong i-take down itong Duterte. Kasi mga kabanat, huwag nating ilayo, Huwag nating ilayo sa ating isipan sa darating na 2028. Pag tumakbo ito si President Sara Duterte o sa mga alinman sa mga Duterte, ito yung napakahirap kalabanin ng mga gustong tumakbo ng presidente. Kasi ako sa kwento na ito, hindi naman kasi bagong bagay ito mga kabanat, na nakaraan ay napakaraming ibinato sa President Duterte ng mga issue. Nung una, alam niyo, binabato kay President Duterte about it squad, di ba? Nagkaroon ng hearing, natapos na lang ang termino ni Trillanes, ay walang ginawa yan sa Senado kundi mag-hearing about sa double D squad, pero walang napatunayan. Ngayon, ang unang hearing nila dito ay patungkol sa war on drug ni President Duterte, na ngayon naabot na dito sa shipment na ito, na involvement pa itong si Pulong, Pulong Duterte, hindi kasama na. Grabe itong issue na ito, yung mga kabanat. Talagang mahirap paniwalaan ngayon yung mga sinasabi ng mga tao na ito. Alin bang totoo? Totoo ba talaga ito o talagang gawa-gawa lamang? Mahirap, So patuloy natin mga kabanat. Sinabi niya na tumatawag sa iyo si Paring Bini. Kausapin mo. Si Paring Bini. I am referring to Mr. Bini Antiporda. Kausapin mo kung ano pa magagawa sa kargamento. Sinagot ko kagad siya. Madam, sorry. Trabaho, huli na yan. Accomplishment yan. Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko, siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinuturo, dinuduro.
Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail. Di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na may mga trabaho si Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Halos, sabi ko, Diyos ko, akala ko trabaho lang to. Your Honor, doon pa ako nag-isip, nanalangin, at sinabi ko sa sarili ko, para safety ako. At alam kong kaibigan ko naman si Colonel Asierto at malapit sa intelligence report namin, siya na lang ang dinisguise kong importer ng magnetic lifter loaded with shabu. Your Honor, before the time nung ma-apprehend namin yung container, may kasama akong si Hernan Abarrio. By the way, Your Honor, ang may-ari niya na Bicaba Trading, ang consignee na yan, gusto ko skip natin mga kabanat, no, sa punta tayo doon sa mga tanong ng mga congressman. Kasi sa akin kasi medyo mayroon akong dininay naman ng talagang ito, no. Kung babasahin natin yung kumakalat ngayon nga balita mga kabanat, dininay lahat ng sinasabi nitong ni Guban na ito ay dinideny ni Pulong Duterte. Sabi niya dito sa kanyang post ay hindi niya kilala yan yung si Jimmy Guban. Yeah, for sure, sabi ni siya, hindi niya rin ako kilala. Sabi niya, hindi ko kilala si Jimmy Guban at sigurado ako na hindi rin niya ako kilala. Wala kaming anumang transaksyon o ugnayan kaya walang rason na siya ay pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ko. Yun ang post ni Representative Paulo Duterte. Ito yung atang pulong na sinasabi ni sa hearing na ito. So ngayon kasi mga kabanat, medyo hindi ako naniwala rin dito sa sinasabi ng mamang ito. Kasi ang congressman, Senado, hindi naman talaga 100% legit yung mga nagtitestimony diyan eh. Pwede ka diyang manira, pwede gamitin yun. Halimbawa, may isang may isang senador o congressman na gustong gibain ang pangalan ng pangalan ng isang tao, pumunta ka lang dyan, no? Dadala ka lang ng fake, itong mga tao na ito, sanay naman ito makulong kasi 6 years nang nakulong eh. Ako hindi ako naniwala na may kaugnayan itong mga Duterte sa ipinagbabawal na gamot eh. No? Hindi ako naniniwala dyan mga kaban. Bakit nagkakaroon pa ng war on drugs si President Duterte kung talagang involvement siya sa droga? Diba? Kung talagang yung ikinabuhay ng mga Duterte ay droga nga, bakit kailangan niya pang dyan. So hanapin natin yung about question. Ako hindi ako naniwala sa tao nito ayon sa testimony niya. Imagine mo, intelligent ka lang pero halos parang magkwento siya, parang siya na yung head officer ng grupo na yon, di ba? Halos alam niya lahat. Kumbaga parang siya na yung so panarin natin yung huli lang po ako ng illegal na droga. Sip natin kasi medyo ito talaga ang katotohanan. Ito punta tayo. Galang-galang na kongresista ito. At sa iba pong mga resource speaker dito. Andito po ako, I am seeking for truth and justice. Nothing less, nothing more. Thank you, Your Honor. Meron pa, pero mamaya naman, baka tumas ko, BP ko. Salamat, Mr. Guban. Uminom ka muna ng tubig at bago ka namin, alam mo,
Mr. Guban, ang iyong affidavit ay maaari naming tanungin nang sa ganon kung ito talaga ay ikaw ang gumawa at kung ito talaga ang katotohanan, lalabas naman po yan sa inyong mga sagot. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman na Jimmy kung ano ang posisyon mo sa Bureau of Customs? Ako po ay isang Intelligence Officer 1, as yun po yung item ko. But during the time, I was designated as the OIC Chief of the CIS, Customs, Intelligence, and Investigation Service, Port of Manila. Ilang taon kang operatiba sa intelligence sa Bureau of Customs? I was with the Bureau, Your Honor, for 17 years. Hindi po ako umaalis as intelligence operator, intelligence operative. Pwede bang masabi mo sa committee ito, ano ang rason bakit ka nakakulong? Your Honor, ang ganda ng intensyon ko po dahil sa utos galing sa taas ng bagong administrasyon ng Bureau of Customs, hinuli lang po namin ang magnetic lifter na may lawang shabu. At yun ngayon ang ikinaso sa akin, conspiracy to import ng illegal na droga. At ako po ay dinalhan or nagpresenta sila ng halos 40 o 43 witnesses, kaya 4 na taon po ang proseso namin sa korte. Then kasama po yung TSN, 4 na taon po akong nagsuffer ng kulong habang naghihiring sa Manila Regional Trial Court. Pwede bang malaman kung ikaw ang gumawa nitong affidavit na ito? At kung ito ba ay iyong pirma? Pwede bang paki-confirm mo? Yes, Your Honor. With the assistance, meron ako. Para sigurado tayo. Yes, Your Honor. Basahin mo muna, Mr. Jimmy Guban. Let it be known that by the members of this committee that what you have right now is the actual statement that you were mentioning a while ago. Baka tingnan mo mabuti. Bakit titingnan niya pa? Bakit babasahin niya pa niyan? Ano ba to? Sira ulo din itong si ano yung mga kabana, itong mga congressman ngayon. Nagpapasikat ito kasi October magpa-file ng candidacy na ito, mga kabanat. Na sa tila baga akala nila sa pagsasakay nila sa issue na ito ay mananalo sila sa darating na election. Pinabasa niya pa. Na halos nasabi ko na to, pero if necessary na babasahin ko po para po. Oh, kita mo, napaka-foul talaga itong mga kabanat ginawa ni ni papangalan nitong na ito. So imagine mo, tatanungin mo siya mamaya pero ipapabasa mo pa yung statement sa naku, anong klase? Skip natin diyan mga kabanat. Dito foul itong si Congressman mapangalan nito. Ako mamaya tatanungin mo isang tao about sa kanyang statement, about sa kanyang sinasabi kasi imamatch mo yan sa mga testimony niya. Halimbawa, nagsasalita siya ng may sinulat ako diyan sa iyo, no? Kumbaga ako nagra-write. Tapos siyempre ako nagsasabi, alam kong sinulat ko diyan. So tatanungin mo ako. So ngayon kung basahin ko na yan, hindi magkakaroon ako ng idea ulit. O kung talagang hindi siya yan, hindi magkaroon, pinabasa mo, ano yan? Hindi magkakaroon siya ng idea, ay bubo itong isang Siguro. Kaya lang po, sabi ko nga, nagkikwento ako nasa loob. The husband of D&W were mixed up with said shipment. Ay, okay. Agricultural products such as sugar, rice, and vegetables, among others. Councilor Ismol Abilira requested me not to be strict with their shipment after the meeting. Councilor Ismol always talk to me of Jimmy. Pwede mo ba number 3 na? Number 2. In the early part of 2017, during my meeting with a certain alias Henry, a Chinese national known importing of various goods in Bureau of Customs, he introduced to me Councilor Nelo Abellira, known as Small Boy. In the said meeting, Small told me that he is the business partner and trusted man of Michael Yang, Pulong Duterte, the son of then President Rodrigo Duterte, and Attorney Mans Carpio. Kita mo,
Kita mo, in-involve lahat ng mga Duterte, Mans Carpio, Pulong Duterte, baka mamaya si Basti kasama na dyan, mga kabanat. Ang problema nito, pinabasa niya yung statement, mamaya tatanungin niya yan, anong isasagot? Hindi. Kung talagang gusto mo makuha ang isang tao, kung talagang legit yung mga pinagsasabi niya, yung statement niya, dapat hindi niya makita yan. Sinulat kamay niya daw eh. Once nga sinulat kamay niya yan, hindi mo na kailangan yan. Hindi niya na kailangan yan eh. Hindi niya na kailangan, halimbawa, hindi niya na kailangan puntahan yan eh. O baga babasahin yan dahil alam niya na. Din Davao City Mayor Sara Duterte. In that, as their business partner and trusted man, he was tasked to facilitate the release of shipment from the Bureau of Customs of CIS, Bureau of Customs, issued to me a memorandum dated March 2018. Re-importation of illegal drugs, monitoring. Skip natin ito mga kabanat kasi sa mga ganitong tinatamad ako panoorin, no? Tinatamad ako kasi alam nyo pinabasa niya yung statement ni sinulat niya tapos binabasa tapos mamaya tatanungin, parang naggagaguhay lang kayo. Bureau of Correction by November. Okay. October, I think. October 2023. Before, yung part na po yan, hindi ko pa po nababasa. Yun lang po yung months na yan, pababa. Kita mo, it's a statement mo, pero hindi mo alam. Kasi, Mr. Chairman, I want to make it clear that yung recantation niya nangyari noong 2023. Oh. Yes, Your Honor. The reason why you recanted is why? Because I want to tell truth already, Your Honor, at the RTC, that Colonel Acierto is not really the importer of the Shabu. And not because that you have watched, that we have created a Quadcom committee, that's the reason you recanted. No, Your Honor, I was in jail during that time. Kasi I don't want to make it seem that because of this Quad committee that we created, nagkaroon po siya ng recantation. And I don't want that to be perceived by the people and by us that you have manifested that statement that you have mentioned a while ago because you have recanted a year ago. Yes, di ko pa po alam yung committee, Your Honor. Talagang totoo lang yung sinabi ko doon sa korte. Kasi Mr. Jimmy Guban, syempre natatakot din ang members ng committee na ito because you have recanted, no? Kumbaga binago mo yung statement mo eh. And how can we be assured that you will not be changing your statement again? Diba? Kaya, siyempre, kanina medyo nagulantang ako dahil ang dami mo rin nabanggit ng mga pangalan. Nabanggit mo sila Peña, si Tess Mangawon, Benit Abtiporda, Paul Gutierrez, Konsehal Abelara, si Pulong, si Michael Yang, si Hans, si Mans. So, I was trying to jot it down eh. Napuno na itong aking sinusulatan and I'm really confused, no? But, of course, this is the statement that you have taken your oath. Yes, Your Honor. So, sino nagpakilala? Kasi ito mga kabanat, kahit ikulong pa ito nila ito, sanay na ito, nakakulong na nga 6 years ito. Kahit patayin mo na ito, wala na yan, walang silbi na yan mga kabanat. Kaya ang ginawa niya, manira na lang talaga ito. Hindi pa yung audio. Dala sa isa kay what's the name of the guy that Small boy, a certain Henry, also a businessman in the bureau. Then kaibigan din. Can you kindly tell us ano ba siya? Half Filipino, Chinese or what? I think he was a half Chinese Filipino, also engaged in parang facilitation, financing sa customs. Siya nagpakilala sa iyo kay Konsehal. Kay Small boy. So hanggang ngayon, meron kayong communication itong si Henry? Your Honor, wala akong communication, nakakulong ako. And hopefully, nandito pa siya sa Pilipinas. Anong ipilido ng Henry? Kalimutan ko na. Ano ko yun, pag once ma-refresh ako, makukuha ko po yun. Kanina nang sinasabi mo rin yung, narinig ko yung pangalan ni Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Nung binabanggit mo na pumasok siya doon sa custody center ng Senado. Apo. So, sino kasama niya doon? Yung babaeng empleyada ng Blue Ribbon Committee. Nakita ko rin yung ID niya, Senate. Then nagpakilala siya as staff ng Blue Ribbon. Kaya nga binuksan ko yung pinto.
Then pagpasok niya, pumasok din si Paul Gutierrez. Nagpakilala siya. Then doon ako nilambas lahat ng mga salita niya. Tanda mo yung staff ng Senado? Your Honor, tanda ko sa muka. Pero alam ko may CCTV po doon sa baba dahil parking lang yun eh. Covered yun ng CCTV. If ever, Your Honor, may makita pong CCTV, nandoon lang po yun. Kasi sa tabi lang ng parking ang kwarto ng mga kinokontempt eh. So, nung tinuro mo, kasi sinasabi mo ngayon na walang kinalaman si Asierto. So ngayon, nung kinausap ka ni Paul Gutierrez, iba ang sinabi mo. Wala akong binanggit sa kanila, Your Honor. Hindi na pa ako kumibo. Basta't yung pananakot niya, parang tinanggap ko lang lahat. Di nag-iisip ako. Paano pagkakasabi sa iyo ni Mr. Gutierrez? Sinabi niya na, Jimmy, magmura pa nga eh. Kung yun gagawin mo, babanggitin mo mga pangalan nito. Alam mo naman kung sino yan. Mga magkakaibigan yan, Malacanang yan, press. Doon ko nalaman na si Michael Yang ay officer pala ng National Press Club. Ibig sabihin, matagal na sila magkakilala, magkaibigan, pati si Pulong at si Mans. Doon niya ako tinitrete ng todo na never to mention those names. I think, Mr. Chair, we have to invite those personalities that our resource person have mentioned to give their side of story. Because ito ay istorya ni Mr. Jimmy Guban, and we have to hear as well the side of the others who have been mentioned in this committee hearing. Siguro later on, I'll be propounding my question again, but for the meantime, medyo madugo lang yung kanyang mga nasabi, kaya I'm giving some time for the other members to as well. Dito, kung titignan mo yung kanyang binanggit kanina na sinusulat ko, ay nakausap niya si Paul Gutierrez. Nakausap din niya si nakausap mo ba yung konsehal? Yes, Your Honor. So may direct knowledge siya, Mr. Chairman. So let's invite those people who have direct knowledge and information about doon sa I mean those personalities that he have spoken with. So katulad ni Konsehal Abellera ba yun? Abellera. And Paul Gutierrez, yung test Mangawang. Have you talked to her? Di po kami nag-usap kahit po nang nag-hearing na Senado. Wala ka mo kahit po sa lower house, di po kami nag-uusap. How about si La Peña? You mentioned La Peña. We never talk also except sa mga hearing. So, I think, Mr. Chairman, yun lang po yung nadinig ko doon sa mga binanggit niya. Hindi ko pa nababasa masyado yung kanyang sinumpaan. But, of course, siguro sa susunod, we can invite others as well. Your Honor, di also yung humawak po doon sa 3 tao na nawawala, yung PDEA, bakit nawala? Yung 3 tao na si Bakeran, si Katipan, yung consignee na nawawala until now. Hawak yun ng PDEA. Consignee ng yung Bicaba Trading po, yung taga-Kalapan. So, the owners of Becaba Trading. Yes, Your Honor. Okay. Hawak ng PDEA. Okay, at the proper time, before the committee adjourns this committee hearing today, we will ask the chair of the public order to make a motion with respect to the resource persons that we wish to invite in the subsequent hearings of the Committee on Dangerous Drugs. I'm sorry, the Quadcom, rather. So, mamaya, as we go along, family involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who's that, to be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is, Your Honor, yung anak, si Man saka si Pulong, through Michael Yang. Dahil si Michael Yang, madaldal yan. You mentioned kasi first family. Again, I will ask you, who's the first family? The Duterte family, Your Honor, the son, Pulong, and Mans Carpio. Thank you, Mr. Chairman. Next, ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that should be linked. You will ask to link that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the councilor?
Abellera, politician. Now, you mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sino po? ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Trillanes. Si ex-senator Trillanes. Oo, sabi ko na nga. Senator Trillanes. Yung yun lang yan. Pagkatapos doon, binaba kong telepono. Paki-eksakto lang po. Who called you? I'm the one calling, Your Honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tawan mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Nakakulong na po kasi ako eh. From NBI, nilipat ako sa Oh, si Trillanes, no? Trillanes. So, alam na. Manila City Jail. Bikoy-Bikoy, Las Cañas, isa pa ina si... Ang dami, no? Eh, medyo hindi na bagong bagay itong mga kabanat. Itong nangyari. So from Manila City Jail, nakakatawag naman doon. Tinawagan ko yung isang deputy director who is all you familiar with me. Deputy Director for Investigation. Sinabihan niya ako, parang minustra niya pa nga eh. Jim, ganito eh. Pagdating ko doon sa opisina ng director, alam mo, nakataas yung paa. Inano yung papel mo kasi may sulatin ako kung paano po ako makatutulungan makalabas. So pagdating doon, parang nagkukusay-kusay ba? Ano ba? Yung paa din sinabi niya, dapat ganitong sabihin niya. Sabihin mo sa kanya na pirmahan niya tong report ng NBI kasama si ex-senator. Labas siya kagad kahit hindi pa siya nakakapirma. Kukunin niya siya dyan. Kuha mo na dyan sa kulungan. Ngayon pa lang, pakuha mo na. Again, sino yung NBI na person? From Director Geran, then to Deputy Director John Vicente de Guzman. So it's Director John Vicente de Guzman that Yes, Your talked to you directly. Yes, Your Honor. I called him, Your Honor. Ikaw ang tumawag. Opo, Your Honor. Anyway, Mr. Chairman, the last part of this investigation, today's investigation, we will move to invite all those persons that were mentioned by Mr. Jimmy Gampan. In the proper time, Mr. Chairman. Trillanes, tama nyo na. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate, Isang katulad ko na Committee at yung testimony rito pareho. Hindi po, Your Honor. Nung Bakit? nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee, ay sabihin mo dito, iba rin yung sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong... Di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Makahanap muna ako habang sa ibang kulungan na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this. Para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga. Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba nag-i-import ng illegal drugs? Noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa amin kung anong pagkakilala mo kay Colonel Asierto. Sino ba ito? Paki-refresh ang memory sa amin ngayon. Ano ang pagkakilala mo kay Colonel Asierto? Si Colonel Asierto po, Your Honor, during that time is an active PNP officer ng Philippine National Police. He was, pagkakilala ko sa kanya, galing pa sa PAOK TF. Retired na siya ngayon? Ngayon po ay retired na. Ano pagkakilala mo sa kanya? Well,
Marami hong huli yan tungkol sa illegal na droga. Marami na hong kinoordinate yan sa Bureau of Customs secretly. Halos top secret pa namin na ginagawa, nahuhuli nila sa labas. So I trust him and I'm sure he trusts me also dahil marami na kaming nahuli sa labas nila pagtungkol sa operasyon ng illegal na droga. So doon ka sa kanya nagtapat ng buong katotohanan? Yes, magkasama po kami matagal na rin. Magkakilala kami for almost more than 20 years. Nasaan si Colonel Asierto ngayon? Mula po nung makulong ako, nakikita ko lang siya sa balita. Hindi ko po alam kung nasaan siya eksakto ngayon. Itong si Paul Gutierrez na lumapit sa iyo, sabi mo, na ang nagsabi sa iyo, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Sino si Paul Gutierrez? Your Honor, sa aking pagkakaalam, hindi ko yung personal na kakilala. Nako, yan ay so, tiga-media. Noon pa. Namamasyal yan sa bureau. Yan ang problema. Naniniwala ka na ang media pwedeng tumapot sa iyo ng ganito? Your Honor, ang media ba ay nananakot ng ganito? sa dyaryo, kung manakot, grabe, lalo na po yung personal. At alam ko pong meron silang grupo na nag-iikot ng mga media. Oh, merong silang grupo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, inaamin din po at nagte-testify si Mr. Guban na meron pong grupo ang media na katulad ni Paul Gutierrez. Ganun ba yun? Katulad po na nagsusulat sa dyaryo nila Paul Gutierrez sa tabloid. Okay. Ano ang pagkakilala mo kay Benny Antiporda? Bakit siya nadamay dito? Your Honor, hindi ko gaano kilala yan except his name. Wow. Benny Antiporda at saka naging National Press Club. Doon ko na lang siya nakilala kay Paul Gutierrez sa mga sinabi niya. Hindi familiar raw sa akin. Ang alam ko lang po sa Bureau of Customs, sa intelligence report namin, namamasyal. Pero ganun lang, wala po akong kilala na ano pa man sa Hindi mo kanya. siya kilala masyado? Hindi po. Hindi mo alam na siya ay media rin? Alam ko lang po, dahil nasa National Press Club, nababasa ko rin po yan minsan sa news, na he was, I think, became a president of the National Press Club. Ito pong Miss Mangawang na saan to involve? Ito Miss Mangawang, siya ba ay kasama sa Beka ba, trading shipment? No, Your Honor, si Miss Mangawang ay empleyado po, Deputy Collector ng Bureau of Customs. Empleyado ng Bureau of Customs. Bureau of Customs. Opo. Ang nasabi niya sa'yo, tinanong ka niya, anong magagawa diyan sa shipment na yan, kinaparing Benny Antiporda yan, I replied to her, wala na akong magagawa, huli na yan. Bakit po nasabi yun? Opo, dahil talagang nandun na, apprehended na, properly reported na, at alam kong malapit ng buksan. Tapos ng buksan pala. Ayon sa'yo, pinakilala ka ni Henry, yung Henry. Sino yung Henry? Si Henry po isang negosyante, Filipino-Chinese businessman, na nagkukuha rin ng mga kliyente galing China, galing abroad. Nakukuha ng? Mga kliyente na nag-i-import, then binibigay niya sa broker niya para makalabas sa Bureau of Customs. So hindi siya broker ng Bureau of Customs? Hindi po siya license, negosyante lang. Nagpa-facilitate ng transaction. Pinakilala ka ni Henry kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small, na ang sabi mo ay First District Councilor ng Davao. Tama ho ba yun? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay siya ay konsehal? Your Honor, wala po akong news. Sa loob po ako ng kulungan, di ko na po alam. Sorry po. Tungkol saan ang meeting mo noong 2018 kasama si Henry? In-introduce niya lang po. Sino-sino kayo? Sino-sino kayo ng meeting na Kaming yan? tatlo lang po. Kaming tatlo lang. Si Henry at saka si Small. Si Small? Yes, Your Honor. Oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small, Generalize, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko. Nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Yang, Pulong Duterte, at Atty. Manscarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan
ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga Ito yung mahirap sagutin niya kung ano yung kasi pag sinabi niya malalaman niya kung anino talaga eh. missing containers. Maraming consignees. Yes, Your Honor, until now, I'm sure. Ibig sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Hindi. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Nagre-remit siya ng pera. Nagre-remit siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na Si naman siya Abelera. sinabi ngayon. Habang na dapat nagkikwentuhan natin sila. malaman na si Small ay hindi lamang tagapag-release ng mga shipments sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba ay pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo. Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. So nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor, together with PDEA. Ilang toneladang shabu ang nakita? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos. 355 Mr. kilos. Chair, sinasabi niya muli na hindi niya nasabi kanina na ang laman ng shabu at ang bigat nito at ilan is 55. 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mahaba-haba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po, tulad ng sinabi ni Chairman Karap Paduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. GB Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair. Skip natin konti mga kabanat. Abangan ko talaga ito sa sunod. Itong ano. Ang bunga kala niya ay kilala ko direkta si Michael Yang. Nangumpisa lo sa akin yung tao. Si Michael Yang, ay siya ba yung the same Michael Yang na economic advisor ng ating dating Pangulo? Yes, Your Honor, sa pagkakabasa ko sa Diaryo. Nakita mo ba siya personal? Yes, sa reports, Your Honor. Pero Not si personal. Michael Yang ba, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaharap kayo? Hindi po, Your Honor, nag-ano po ako, nag-deny. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Attorney Carpio? No, Your Honor. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Pulong. Pulong Duterte? No, Your Honor. In fact, hindi ko ho, gusto nila ako kasi noon ipromote, pero dininay ko na tama na ako kayo. Na Ngayon, tayo ang magkakausap. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo personal si Mr. Abelera? Yes, Your Honor, magkainuman kami. Ilang beses kayo nagkaharap? 3 times. Kaya doon ko po nalalaman sa bibig niya mismo kung ano ang nangyayari sa kanila eh. So galing sa kanya, sa bibig niya, sinasabi niya na binabanggit niya ang mga pangalan na nabanggit natin kanina. Yes, Your Honor. Bukod sa... Sino to si Councilor Abelera sa iyong pagkakaalam? Your Honor, isang konsyal sa Davao City na ever since Vice Mayor si Pulong Duterte ay katiwala na yan. So, ito bang sinasabi mong importation ng drugs, pwede bang sabihin mo sa committee nito, paano yung sistema, ano yung iskema, ano yung scheme, kung paano nila pinararating, para magkaroon lang ng linaw kung paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs. At ito ba ay talagang dumadaan sa Bureau of Customs? Thank you, Your Honor. Dumadaan po yan. Yung iba ho, katulad po ng missing containers, I hope may records po kayo niyan eh. Naalala ko yan. Lumalabas ho yan, gate pass lang. Sino ang tumatawag sa dadaanan at saka sa head of office?
So lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties in taxes, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, Ay. lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano. Gate pass lang po yung hawak. So hindi na kailangan, wala bang inspection yan? Dapat X-ray? po may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan. Kaya nga marami. At kung hindi pa ako nagkakamali, video bumabalik sa memory card ko. Around 700. Ang Port of Manila pa lang. 700 ano? Containers, Your Honor, ang nawawala during May time, during our time. 700 containers ang nawawala. Sa Port of Manila pa lang. More or less, Your Honor, hindi ko inaano na eksakto. Meaning- At pinapahanap yan ni Commissioner. Paki-clarify mo lang, Jimmy, no? Nawawala siya, dumadating siya rito, may record kayo sa customs. So, alright. So, hanggang dyan lang mga kabanat. So, itong video na ito ay kinuha lang natin sa isang uploader, no? So, gusto ko kasi subaybayan itong video na ito, itong pagdinig sa Kongreso, lalo na itong issue ngayon ay involve itong mga Duterte, no? Involve yung mga Duterte, mga kabanat, no, sa birada nitong si Jimmy Guban, no? Si Jimmy Guban, at itinuturo pa itong sina Mans Carpio, Pulong Duterte, Michael Yang at iba pa na mga malapit kay President Duterte. Napapansin ko lahat ng idinidiin ay malapit kay President Duterte. So, malaki-laking issue ito mga kabanat dahil nga napakalaki yung involvement dito. At yun nga, kasi sa sunod na hearing daw, ipapatawag itong sina Pulong Duterte, mga kabanat, Mans Carpio. At kung babalikan natin yung statement ng mga ano na ito, kasi 2 days ago na itong nagkaroon ng hearing, hindi ko lang alam, baka mamaya mayroon hearing ulit, no? Titingnan natin sa Kongreso. At idinideny na naman pati itong si Paul Gutierrez ay dininay. Si Paul Gutierrez, mga kabayan, isa sa mga namamahala na ngayon sa administrasyon Duterte, itong tinatawag nito, itong media, no? I-search natin, no? Paul Gutierrez ay ito, Paul Gutierrez, bata pa man to. So basta, mamaya, isa na siya sa mga inatasan ni Presidente Bongbong Marcos, mga kabanat. Bongbong Marcos itong 2023 lamang, no? Kabilang siya dyan, mga kabanat. So yun lang ating video, at maraming salamat. Abangan natin next video. At subabayan natin itong balitang ito, medyo nakaka-alarma ito, mga kabanat. Pero sa akin, hindi ako naniwala sa mamang ito. Hindi pa ako naniniwala kasi makikita ko naman sa itsura niya, lalo na ma-involvement ito, parang bikoy. Naalala ko palagi itong si Las Cañas, si Matubato, mga kabanat, no? Hindi talaga maalis sa aking isipan palagi pag may ganitong mga palabas, hindi mo maintindihan na may baliktad. Wala. Sana medyo alerto itong ating mga congressman, no? Huwag sanang magpapagamit, no? Huwag sanang magpapagamit masyado sa mga politika na ito na gustong manira ng tao, magbabayad ng tao, dadalhin dyan sa Kongreso, magsasalita ng kasinungalingan, tapos kunwari kukulong. Ito kasi anad naman sa kulong, kulong, 6 years na nakakulong ito, hindi sanay na, di ba? Maraming mga nangyari, ultimo sa Senado, ginagamit yan, maninira ng tao kasi yung kinukuha nila sanay na sa ganong kalakalan, hindi na natatakot makukulong, di ba? Gaya nito, nagsalaysay tapos binabasa yung salaysay niya, no? Labo. So yun lang, mga kamas, see you next video.